Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa parokya ni San Pedro Apostol. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni San Pedro Apostol. Ang mangunguna po sa ating misa ay si Reverend Father Jomar J. Burgos, LRMS. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ipinagdiriwang ng ating parokya ngayon ang kapistahan ng ating patron, si San Pedro Apostol. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y ikinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkatakip kay Pedro, ito ikinulong at binabantayan sa 4 na pangkat ang 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't ninatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herode sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at kanyang mga kamay. Magbikis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyayari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanya mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yoong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturi na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sa amin naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang pakibati niyo yung katabi niyo, Happy Fiesta? Ngayon po, ipinagdiriwang ng ating parokya sa mga misa ang kapistahan ni San Pedro. Medyo advance tayo ng isang araw. At dahil po tayo ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo, maganda po na pagnilayan natin yung ating narinig sa unang pagbasa. At ito po ay nagpapatungkol sa karanasan ni San Pedro. Siguro po magandang tanungin natin yung sarili natin, minsan ba nakakaranas kayo na para kayong nakabilanggo sa isang sitwasyon, sa isang emosyon, o sa isang pagkakataon na ang hirap umalis
ang hirap lumabas, ang hirap tumakas. Ano po ibig ko sabihin? Halimbawa, sinabihan ka na nga ng doktor mo na bawal kang kumain ng matataba. Hindi mo mapigilan yung sarili mo. Pag nakita mo yung lechon, pag nakita mo yung mga crispy pata, kahit anong bawal, tumatakas ka para kumain. O kaya naman, meron sa atin, ang hirap lumabas sa mga utang, mga pinagkakautangan. Bakit kasi mahilig magpabudol? O kaya naman, mahilig magsugal. Kaya naman, ang daming patong-patong na utang. Hindi ka makalabas. Yung iba naman, parang bilanggo ng alalahanin sa buhay at takot. Tuwing gabi na lang, hindi ka makatulog kasi marami kang iniisip na alalahanin sa buhay. O kaya naman, baka meron sa atin yung paulit-ulit na bisyo. Sinabi mo, hindi ka naiinom ngayon, pero mamayang gabi, lasing na naman. Kinabukasan, may hangover na naman. Mga bagay po na paulit-ulit nangyayari sa buhay kahit ayaw natin kasi ang hirap lumabas. Ganito po yung isang sitwasyon na pwede nating ihalintulad sa karanasan ni San Pedro sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, si Pedro po ay nasa loob ng kulungan. Literal na kulungan. Isa siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Katatapos lang pong patayin yung isang apostol, si Santiago. At nung nakita ng hari na masaya yung mga tao, isinunod niya naman si Pedro sa kulungan. Malamang gusto niyang bawian din siya ng buhay. Kaya si Pedro, nasa madilim na parte ng kulungan, nasa madilim na parte ng kanyang buhay. At kung titignan po natin, baka siguro ang dasal ng mga Kristiyano noon iniisip, katatapos lang ni Santiago, ngayon naman si Pedro. Nakikinig kaya ang Diyos sa atin? Pero tingnan po natin, kahit nasa kulungan si San Pedro, meron po tayong makitang magandang nangyari dito. Una, habang nasa kulungan si San Pedro, ano yung ginagawa ng kanyang mga kasamahan? Kung nakinig tayo ng mabuti sa unang pagbasa, ang ginagawa ng simbahan ay nagdarasal. Nagdarasal sila. At nakita natin po dito, nananalangin yung buong sambayanan kahit sa tingin nila wala silang magagawa. At ito po yung unang hamon sa atin sa pagdiriwang natin ngayon. Kapag ka sa tingin ng mata ng tao, walang magagawa, sa tingin ng Diyos, meron. Kung sa tingin ng tao, imposible, sa tingin ng Diyos, posible. Walang imposible sa Diyos. Di ba napakagandang ugali natin mga Pilipino? Kapag kami isang kaibigan o isang tao na lumapit sa iyo, nagsabi ng kanyang hirap sa buhay, ng kanyang sakit na dinaramdam, ng kanyang problema, ano yung minsan na automatic na sinasabi natin? Minsan sinasabi natin, huwag kang mag-alala kapatid, ipagdarasal kita. At minsan, hindi lang po ito pampalubag loob. Ito po ay ating sandata sa ating buhay, pagdarasal. Tulad nga po ng nasabi ko, yung mga tingin nating imposible, dinadala natin sa Diyos. Kaya naman, kapag kami matinding krisis, huwag ho nating sarilinin. Humingi tayo ng dasal sa ating kapwa. Sa atin pong pagdiriwang ng misa, mapapansin nyo may isang parte dito, ang tinatawag natin mamaya, panalangin ng bayan. Nagdarasal ang buong bayan. Ipinagdarasal ng simbahan at Santo Papa, ipinagdarasal ang ating pamahalaan, ipinagdarasal ang bawat pamilya, ipinagdarasal ang mga may sakit, at ipinagdarasal ang mga yumao. Dahil alam natin, kung hindi natin kayang solusyonan, ang Diyos makagagawa ng paraan. Kaya naman, sa kakaranasan ni Pedro, nanalangin ang sambayanan. Sa atin din po, kung tayo ay parang nakakulong sa isang sitwasyon, humingi tayo ng tulong na dasal sa ating kapwa. Pangalawa, habang nagdadasal, yung sambayanan o mga kasamahan ni Pedro sa labas, anong ginagawa ni Pedro? May isa pong detalye dito na madaling hindi mapansin. Ang ginagawa ni Pedro, natutulog siya. Na-imagine nyo ba yan? Nasa kulungan ka, nabalitaan mo na pinatay si Santiago, ikaw naman yung hinuli ngayon, at alam mo anytime,
Pwede ka ring patayin ng hari. Pero anong ginawa ni Pedro? Natulog ng mahimbing. Hindi niya inisip na baka huling gabi na to ng buhay ko. Baka bukas hahatulan na ako. Baka bukas babawian na ako ng buhay. Nanalig po siya at nanatiling kampante. Kaya naman siya ay natulog. Bakit niya po yan ginawa? Kasi nagbago na si Pedro. Tandaan po natin, nung sila ay namimingwit, nangingisda, at nakita ni Pedro si Jesus lumakad sa tubig. Pero nung simulang lumubog siya, nagpanik si Pedro. Matatakutin. Panginoon, tulungan niyo po ako. Lumulubog siya sa tubig. Natakot at nagpanik. At nung si Jesus ay nililitis, anong ginawa ni Pedro? Tumakas. Itinatwa si Jesus kasi takot din siya. Pero ngayon, mukhang malakas ang loob ni Pedro. Nung kanyang nakasalamuha si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, mas kampante na si Pedro. Mas madali siyang matulog sa piling ng Diyos. Alam niyang hindi siya pababayaan. Minsan mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang nawawala yung problema. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagkakaroon ng kapayapaan, peace of mind, kahit sa anumang dilim ng pinagdadaanan sa buhay. Mas makikita niyo po yung totoong nananalig sa Diyos, yung kapag kagabi, kahit maraming problema, madali pa rin nakakatulog. Madali pa rin nakakapagpahinga. Bakit? Alam niya, kapiling niya ang Diyos. Kaya naman, ang mga tao sa labas kasamahan ni Pedro nagdarasal. Si San Pedro, taimtim na nananalangin, naniniwala, at natutulog sa piling ng Diyos. Kaya bakit po nila yan ginawa? Kasi sa huli, alam nila yung imposible sa paningin nila, posible sa Diyos. Kaya anong nangyari? Ang ganda po ng detalye. Si Pedro, nakatanikala yung mga kamay. He was chained. Pangalawa, may kasama siyang bantay sa loob ng kulungan. At pangatlo, sa labas ng kulungan, meron din mga gwardya. Pero lahat yon nalagpasan. Nakalabas si Pedro ng ligtas dahil tinulungan siya ng anghel ng Diyos. Madalas mga kapatid, hindi po natin naintindihan yung plano ng Diyos habang nasa loob tayo ng kulungan ng buhay natin. Pero kapag nakalabas na tayo, doon po tayo minsan lumilingon at naiintindihan, kailangan palang mangyari yun. Meron pong magandang sinabi si Pedro pagkatapos niyang lumabas ng kulungan. Ang sabi niya, ngayon ko lang nalaman na isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel upang iligtas ako. Na ngayon po na-convince si Pedro na talagang hindi siya pinabayaan ng Diyos. Yes, naghirap siya. Yes, nakulong siya. Pero hindi yun ang huling say. Pinalaya siya ng Diyos. Kahit mukhang imposible, posible sa paningin ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, minsan lingunin din natin yung ating mga karanasan. Minsan mapapangiti tayo. Minsan sasabihin natin sa sarili natin, ba't ka ba masyadong nag-alala? At the end or in the end, magiging ayos din naman pala. Tutulungan ka rin naman pala lagi ng Diyos. Minsan yung saradong pinto noon, marirealize natin, protection pala yun ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Minsan yung matagal nating paghihintay, paghuhubog pala yun para mas lalo tayong tumatag. At minsan yung matinding paghihirap natin, paraan din pala yun para mas lumalim ang kapit natin sa Diyos. Kaya naman, mga kapatid, ngayong linggo, tanungin natin, ano ba yung tanikala sa buhay natin ngayon? Ano ba yung kulungan na kumukulong sa atin ngayon? Malamang posibleng iyan ay yung takot. Malamang iyon ay yung paborito nating kasalanan. Malamang iyon kung ano man na hirap o sakit na nararanasan natin, itaas natin lahat po sa Diyos. Sabihin natin, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, pero alam kong ikaw may magagawa dito. Kaya naman, kapag ka po ibinigay ng Diyos yung ating hinihiling, matutong magpasalamat. Kung hindi pa ibinibigay, matutong maghintay. Sapagkat tutugon ng Diyos sa ating dasal, tutugon ng Diyos sa ating kalagayan sa Kanyang tamang panahon. Kaya naman po, yung tandaan natin ngayon, ang Diyos na nagtanggal ng tanikala kay Pedro, siya rin yung magtatanggal ng tanikala sa atin. Ang Diyos na nagpalaya kay Pedro,
siya rin yung magpapalaya sa atin. Kaya huwag mong mawawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa Kanya. Sa misa pong ito, tulad na nabanggit ko, idalangin at itaas natin sa Diyos yung mga dilim sa buhay, yung mga tanikala sa buhay, yung mga hirap natin sa buhay. At tulad ni Pedro, nawa mamayang gabi, matulog tayo ng mahimbing. Dahil alam natin, pagising natin, pwede tayong surpresahin ng Diyos. May magandang bagay na mararanasan, may magandang bagay na maririnig, may magandang bagay na makikita. Hindi dahil ginawa natin yung solusyon sa problema, kundi alam nating ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na makasunod tayo kay Jesus. Isuko ang ating mga takot sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at pinuno ng simbahan, naway sumunod sila kay Jesus na may kababaang loob at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong sibil, naway maglingkod sila na may integridad at malasakit, lalo na sa mahihina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga inaapi, kabataang sugatan at mahihirap, naway maranasan nila ang pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway maging lakas ang ating paghihirap, katatagan ang takot, at pagtitiwala ang pag-aalinlangan habang sumusunod kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Yung mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihahanda namin sa mga hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay, upang kaming nangangambang may malaking kakulangan, ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilagap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na taglay upang ang nagtampok sa obispong si San Ireneo Ama namin mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Magkakaroon po tayo ng second collection.
Ang malilikom sa Peter's Pens ay mapupunta para sa Holy Father's Apostolic and Charitable Ministry. Bago po ang pagbabasbas, nais ko po magpasalamat sa lahat po ng mga donors, benefactors at mga naglingkod sa ating simbahan mula po sa ating nobinaryo hanggang po sa ating araw ngayon ng kapistahan. Nawa po pagpalain kayo ng ating may kapal at wag ho sana tayo magsawa, maglingkod at tumulong sa kapwa. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at panalangin ng pagpapala ng Diyos. Tulutan nawa ng Panginoong kayo'y maging bukas palad at magandang tumanggap sa lahat ng kumatok sa pinto ng inyong buhay. Amen. Itulot nawa ng Diyos na kayo'y magpahalaga sa lahat ng buting ipagkakaloob sa inyo ng Diyos at ng inyong kapwa. Amen. Gantimpalaan niya nawa kayo sa inyong kagandahang asal sa inyong kapwa. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pastor